Mapagpalang tanghali mga kabayan. Welcome sa ating panibagong update dito po sa Alamino San Pablo Bypass Road. Itong kaharap sa ating kamera mga kabayan, yung kabilang side, yan na po yung Barangay Santa Maria. Itong dito sa ating side, pagkatawid ng ilog na iyan, dito sa ating side ay San Miguel, Barangay San Miguel. Sa kabila, Barangay Santa Maria na po yan. Pero sako pa po ito sa San Pablo City, Laguna. So ito yung pangalawang tulay mga kabayan, no? Kasunod dito sa yung unang tulay na pinaspasan na rin po ngayon mga kabayan ang paggawa. Doon malapit sa San Miguel Road. So itong area ito, boundary po ito sa dalawang barangay. Ayan po. Ayan po mga kabayan, yung mga kung walang gawa, no, walang trabaho, choice ninyo kung gustong dumaan rito. Mga motor or sa sasakyan naman po medyo dihado dahil mayroon doon sa isang tulay, yung unang tulay doon sa malapit sa yung malaking ilog, ay medyo tinambakan ng kontraktor doon na para hindi makadaan yung mga four wheels. Pero pag motor lang mga bayan, makadaan po. Kaya dyan ako dumaan kaganina, no? Dyan tayo dumaan kaganina. Ayan po yung mga ilog na yan. May mga board pile na rin po na naibaon dyan. Ito na lamang po, itong dalawang tulay, ito mga kabayan, ang bagahad lang talaga dito sa Alamino San Pablo Bypass Road. Hindi naman gaano kalaking tulay mga kabayan or kahaba, no? Dahil yung mga ilog na yan ay hindi man yan ilog, parang creek lang siya, yung parang malaking kanal, parang ganun. Maliit lang na ilog na yan mga kabayan. Tawag sa Bisaya niya ay ano lang yan, suba ay yung creek lang. Ayan po, pinaikutan natin sa ating drone para masilayan ninyo yung pangalawang tulay. Na dito sa pangalawang tulay naman mga kabayan, kung magsasakyan ka, talagang kasyang-kasya, no? Doon lang sa isang tulay, doon sa may San Miguel Road ay medyo nilagyan ng harang ng nagtrabaho doon. Siguro ayaw nila magpa-istorbo pag may dumadaan. Mahirap naman po talaga mga kabayan, no? Mga heavy equipment po yan andyan mga kabayan. At kahit tayo po ay dadaan-daan dyan, in case of emergency or may malaglag na bagay man ngayon or tatama doon sa sasakyan mo, ay sagot pa ng kontraktor. So, sa ngayon po, advice po natin, mas maganda iwasan muna, no? Pero kung galing kayong Lipa or galing kayong Alaminos, galing kayong Santo Tomas, bypass road pa rin kayo doon. Pagdating ng San Miguel Road, ang purpose lang niyan ay maiwasan ninyo yung Alaminos Bayan at SM San Pablo City. Dahil doon talaga ang jump pack na traffic, no? Dahil po sa ginagawa sa ngayon ang Maharlika Highway, matraffic talaga roon. Kaya yung Alamino San Pablo Bypass Road, access road yan. Yun nga lang, pagdating doon sa may Barangay San Miguel, hindi kayo makadiretso rito sa dalawang tulay na ito dahil po sa tuloy-tuloy ang gawa Pwede kayo pagdating sa San Miguel, pag galing kayong Alaminos, no? Or kanto papuntang Lipa, galing Lipa, Batangas. Right side kayo, pasok kayo doon sa iskina doon na may bahay na hindi pa magalaw-galaw. May daan naman doon, kasyang-kasya kahit malalaking truck, kahit bus pa. Papasok rito sa karugtong nito, no? At yan naman po, yung malaking kalsada na yan dyan, nakikita natin mga bayan, yan na po yung alignment ng South Luzon Expressway, Toll Road 4. Ayan po yung alignment naman sa baba natin, yung mahabang kalsada na yan paakyat, yan na po yung bypass road.
Hanggang doon na yan sa Barangay San Vicente mga kabayan. Ipakita ko po sa inyo mamaya yung nagbuhos ng concrete cement doon. Ano? At kita nyo naman yung view rito sa San Pablo City mga kabayan. Talagang nakabighani, no? At nakawala ng problema pag silipin mo yung kabundukan dyan sa Mount Banahaw. Sa mga, dahil may expressway na ito mga kabayan, pagmasdan ninyong mabuti ang kapaligiran na punong-puno ng mga punong kahoy, no? Sana po ay ma-preserve po yan mga kabayan. Ayan po, unti-unti nang nagsulputan yung mga pabrika rito. Ayan po, yung may kulay puti na yan mga kabayan. Bago yan mga kabayan. Gilid lang po yan ng expressway. Ay siyempre, yung mga may-ari ng lupa mga kabayan ay talagang matutukso sa milyones na halaga ng pera. Yan po yung mga palibot nitong San Pablo City. Ayun po yung mga building doon sa malayo. Yun na po yung San Pablo proper mga kabayan. At alam nyo ba, ang San Pablo City ay mayroong 7 lake. Kung gusto niyo yung pasyalan mga kabayan, ay talaga namang mabibighani kayo. May mga may mga floating cottage. Murang-mura lang. Tsaka may pagkain na, package na, no? Habang ikaw ay magre-relax sa gitna ng lake. Ito po, ang ating camera ngayon ay papunta na po roon sa ginagawang tulay doon sa katabi ng San Miguel Road, Barangay San Miguel Road. At yung malayo na yan, yung kulay puti na yan, yan na yung alignment dito sa bypass road. Hanggang doon lang sa kabila ang sementado. Yung baba natin, ayan, mga kabayan, yan po ay rough road pa yan dyan sa baba natin. Pero, kahit mga kotse yung binablog ko, na-upload ko nung nakaraang mga buwan mga kabayan, ay may mga sasakyan na dumadaan dyan nung hindi pa nag-full force ang baon ng mga reverse dyan sa tulay na ginagawa dyan sa mismong, ayan po, ilagay natin ng araw. Yan, yung area na yan mga bayan. May mga crane na kasi yan dyan ngayon, kaya medyo hindi safe sa pagdaan ng mga sasakyan. Pero dati, nakarang buwan, marami nang dumadaan dyan. Ayan po yung simento sa kabila. Hanggang dyan lang muna ang simento. Yung pinakadulo yan, tulay. Yan po. Yan po yung area na yan, papuntang Santa Veronica, San Agustin, Barangay San Miguel. Yun na po yung kanto going to Lipa City, Batangas. Bypass road rin po. At parang expressway din po mga kabayan, napakalapad. 2x2, may bike lane, may pedestrian lane. O, pakita ko po sa inyo yung mga view rito sa San Pablo City mga kabayan. Talaga namang sobrang ganda At alam nyo ba, kahit tanghali rin mga kabayan, malamig pa yung simon ng hangin. Ayan talaga namang sobrang ganda. Kaya, ewan ko lang kung pag mag-operasyon na po itong SLEX Toll Road 4, ay ewan ko lang kung itong mga punong ito ay andito pa kaya. Baka ang makikita natin dyan ay puro, ayan na naman itong mga pasaway na ibon Baka ang makita natin rito ay puro nagtataas ang mga building, mga condominium. No? At alam naman natin ritong lugar ay andyan yung mga napakagandang mga bundok ng Makiling at Mount Banahaw. Ayan po mga bayan.
Ito naman po ang portion ng Barangay San Vicente mga kabayan na paspasan rin po yung pagbuhos ng concrete cement. Maraming nagtanong, bakit raw walang bakal buhos agad ng concrete cement? Ay comment po down below sa mga eksperto, sa mga engineer. So, para sa akin lang po mga kabayan, kung lalatagan po yan ng bakal, pag yan po ay i-repair ang kalsada na yan, mahirap siguro bungkalin, no? Kung may bakal. Kung ganito, pag bubutasin na naman nila, ay mabilis laang dahil walang bakal. Minsan kasi may mga parte sa ating lugar, lalo na sa project ng gobyerno, yung makinis na daan, bubungkalin nila, ititingga ilang buwan pa ang makakalipas saka pa nila ayusin. Pero mayroon namang area na mga rough road, hindi nila lalagyan ng concrete cement. No? Lalo na doon sa area ng Candelaria, no? Yung mga looban, mga barangay, wala pang semento, putol-putol din. At ito naman po, yun mga kabayan, no? Yan. Yung drone shot natin para makita ninyo ito na yung Barangay San Vicente. Ayan. 2 lane ang tapos. Please like, share, at subscribe po tayo mga bayan. Ayan na po yung Maharlika Highway. Ito po yung Barangay San Vicente, San Pablo City, Laguna. Dito po nagtatapos itong Alaminos San Pablo Bypass Road. At yung pinaka-entrada nito doon sa Barangay San Juan, Alaminos, Laguna. Kapag galing kang Santo Tomas, pagdating mo doon sa bago ka patawid roon sa mismong SLEX, yung may tulay roon, may kanto doon right side, yun na po yung pinaka-entrada. Barangay San Juan, Alaminos, Laguna. Yan po, marami pong nagtanong bakit raw walang sapin na bakal iyang mga kahit expressway or kahit bypass road. So, ang nakaalam yan mga bayan, yung mga engineer, no? Siguro naman yung mga concrete cement na nilatag nila dyan ay matibay naman po yan. Talagang bago nila ibuhos yan, mayroon silang ilalagay muna nila doon sa parang hulmahan, din tapos tatanggalin. Yung purma naman ay nakapurma naman, nakatayo din mga kabayan Nakita natin. Ibig sabihin siguro maano siya, talagang matibay. Kung ganyan lang, concrete cement mga kabayan, hindi lang nilalagyan ng aspalto, matagal masira yan Pero sila rin nakakaalam bakit lalatagan pa ng aspalto para daw kakapit yung gulong. Pag concrete cement raw madulas. Please comment po down below sa mga eksperto dyan, sa mga engineer, Please like, share, at subscribe. At wag po tayo mag-skip sa ads mga kabayan. Pamasko nyo naman kay Purka Studio. At sa iba dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pakisampal naman ang notification bell. Yung all, upang lagi tayong updated pag may mga bagong videos tayong may upload.